Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Jermaine mula sa CRC Batangas Daughter Church, isang music minister at youth leader. Bago po tayo magsimula sa salita ng Diyos, samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa amin. Kayo po ang patuloy na mangusap ngayong umaga sa pamamagitan ng iyong salita at kayo po ang patuloy na mabigyan ng papuri, parangal, pagdakila at pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay mula sa Judges 20 verses 37 to 41. Sama-sama po natin itong basahin. Nang malayo na ang mga Benjaminita, sinalakay nga nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng mga taga-roon. May usapan ng mga Israelitang umatras at ang mga nakatambang sa palibot ng Gibeya na kapag may nakita silang makapal na usok sa Gibeya, haharapin na nila ang mga Benjaminita. Noon, ang mga Benjaminita ay nakapatay na ng 30 Israelita, kaya iniisip nilang malulupig na naman nila ang mga Israelita. At lumitaw nga ang makapal na usok mula sa Gibeya. Nang lumingon na ang mga Benjaminita, nagtaka sila nang makitang nasusunog ang buong lungsod ng Gibeya. Sinamantala naman ito ng mga Israelita. Hinarap na nila ang mga kaaway, nalito ang mga Benjaminita. Ang verses po na ating binasa ay bahagi ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng tribo ng Benjamin matapos ang matinding kasalanang nangyari sa Gibeya. Bago ang ating binasang talata, 2 beses na pong natalo ang mga Israelita kahit sila ay humihingi ng gabay sa Panginoon. Ngunit sa ikatlong pagkakataon, ibinigay ng Diyos ang malinaw na pangako na makikita po natin sa Judges 20:28. Ibibigay ko sila sa inyong kamay. Ang ating binasang talata ay ang katuparan ng pangakong iyon. Una, ang tagumpay ay nagsimula sa pagsunod sa plano ng Diyos. Mababasa natin na agad na sinalakay ng mga nakaabang, nakawal ang Gibeya at sinunog ang lungsod bilang napagkasundo ang hudyat. Mapapansin natin na hindi sila basta-basta kumilos. Meron silang malinaw na plano, may tamang oras at may tiyak na senyales. Ang Israel ay hindi umasa sa kanilang sariling diskarte, ngunit sinunod nila ang direksyong ibinigay ng Diyos. Ganito rin sa ating buhay. Madalas gusto nating makita agad ang resulta, pero ang Diyos ay hindi lamang interesado sa ating tagumpay. Interesado siya sa ating pagsunod. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang naghihintay sa pangako ng Diyos, kundi sumusunod din ito sa paraan ng Diyos. Pangalawa, ang kaaway ay maaaring magmukhang nananalo sa simula. Sinasabi sa talata na ang Benjaminita ay nag-isip na muling nilang matatalo ang Israel gaya ng 2 naunang laban. Ngunit habang iniisip nila ito, iniisip nilang sila ang mananalo, nagsisimula na palang umuusok ang buong lungsod. Napakaganda nitong larawan. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang panalo na ang kasamaan, parang walang nangyayari sa ating mga panalangin at tila nauuna ang mga hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ang nakikita natin ay hindi laging buong larawan. Habang akala ng Benjamin ay kontrolado na nila ang sitwasyon, kumikilos na pala ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Ganito rin ang Diyos sa ating buhay. Kahit hindi natin nakikita ang kanyang ginagawa, hindi siya tumitigil sa pagkilos. Pangatlo, dumarating ang sandali na nahahayag ang gawa ng Diyos. Nang makita ng Benjamin ang usok ng lungsod, doon nila napagtanto na nagbago na ang laban. Ang kanilang kumpiyansa ay napalitan ng takot sapagkat nakita nilang dumating na ang hatol ng Diyos. May mahalagang paalala rito. Hindi habang panahon ay tila tahimik ang Diyos. Darating ang panahon na malinaw na makikita ng lahat ang kanyang katarungan, katapatan at kapangyarihan. Para sa mga nagtitiwala sa Kanya, ito ay panahon ng tagumpay. Ngunit para sa mga nagpapatuloy sa kasalanan at tumatangging magsisi, ito ay panahon ng paghatol. Ano ang itinuturo sa atin ng talatang ito? Una, magtiwala tayo sa plano ng Diyos kahit hindi pa natin nauunawaan ang lahat. Ikalawa, manatiling masunurin kahit tila mabagal ang kanyang pagkilos. At ikatlo, huwag mawala ng pag-asa kapag tila panalo ang problema o kasamaan. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa natin nakikita.
Kaya kung tayo ay nasa panig ni Kristo, maaari tayong magtiwala na ang huling tagumpay ay laging nasa Panginoon. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Tunay nga o Diyos, turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano at manatiling masunurin kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pananampalataya at pag-asa sapagkat alam naming ikaw ang Diyos na tumutupad sa iyong mga pangako. Muli, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama ngayong umaga. Magsama-sama po tayong muli bukas sa panibagong salita ng ating Diyos. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.